Hello. So week 2 na tayo, guys. Before yung topic natin, uh, we will use our new web tools. So every week, meron tayong bagong tools na ginagamit para medyo praktisado kayo sa paggamit ng mga IT tools. So ang natin ngayon topic is introduction to tinyurl. Sinong gumamit ng tinyurl dito? Meron na ba? Then next, si QR code monkey. So, ginagamit yan para maging ease of access. Ang una si tinyurl. So, you can use this when you're submitting your mga performance tasks. Paano ba yung tinyurl? Sa pangalan niya, ano pangalan? Tinyurl. So, it is used to make shortcut of your links. So, ito siya. Example ito. Tingnan nyo. Example, magpapas kay sa akin at ito yung links niya. So, ayan. Pero pag pipaste mo ito guys, tingnan nyo. Ang haba, di ba? Nakita nyo? Paano ba itsura niyan kung wala dyan sa web browser? So, ito yung itsura niya wala sa web browser. Ayan. Paano kung ano yan? Hard copy. Tatype mo mano-mano yan. Paano mali yung isang dyan? Isang letter, isang symbols? Hindi na andar yan. So, this is a dilemma on our part. So, pwedeng gawin is we can turn it into a tiny URL or tiny links. To do that, there are several shortening website links, but one of the most famous is tinyurl. Meron pang iba, search nyo lang mga pampalit ng links. Ang isa ay si short URL. Pero dahil si tinyurl madaling tandaan, siya pinaka-sikat. So this is it. You need to enter tinyurl page. After entering the page, lilitaw na yung mga tools niya. So ito daw siya. URL shortener, branded short links, and analytics. So, ito lang ang gamit niya. You need to paste your long links. Ayun na siya, ang haba, di ba? Then, you can ask tinyurl to generate the link to shorten the page or the links. And you can specify a alias dito sa sublink niya. Example, Guwapo, anong pangalan mo? Ikaw? Ian po. Ian? Ian po. Ian ano? Clarence. Hindi, last name. Oranson. Ian. Clarence. Ayan mo na pag wrong spelling, no? Morales. Ayan. Anong mas madali, guys? Itong mahabang link na to with gibberish, alphanumeric, or itong Ian Clarence Morales? Okay. Now, we shall generate the shorter link. Kung wala sa database niya, i-generate niya. Pero pag nakamukha, i-inform kayo. So, tingnan natin kung meron ng Ian Clarence Morales sa database ni tinyurl. Verify you are human. Titingnan kung hindi ka bots. So, ayun, tingnan nyo guys, na-generate siya. Ibig sabihin, pwede siya. Paano natin malalaman? You can visit the URL, generate a QR code, share, and copy. So, pwedeng copy ito. Ayan o. Copy dito, copy dito. So, tingnan natin. Yung napakahabang line kanina, naging tinyurl / Ian Clarence Morales. So, ayan. Mas madali to. You can use this on your, on your work or in your college years. Lalo na pag kayo asynchronous. And, magiging sikat ka sa teacher mo. Sasabihin, Ian, ang galing mo. Paano yung gawa yun? Diba? Next, you can generate your URL, QR code. Ayun, you can download it in SVG and PNG file. Ang SVG at saka PNG are forms of image file. So, in our future task, you will be required to send it in a shorter link. So, pag magpapas kayo sa
Sa next ano natin, next performance task, you will be using tinyURL. Next, we will be using QR Code Monkey. Sa pangalan pa lang, QR code, no? So, anong ginagawa niya? Nag-generate siya ng QR code. You can generate QR code in different way. Isa dyan si GCash, di ba? Pero dito, you can do it in different ways. Bakit QR Code Monkey gagamitin natin? Because QR Code Monkey has more attributes than other online QR code generator. Pero you can use other. Maganda kasi try kayo ng try. Ito kasi na-try ko, ito yung nagustuhan ko. So makita nyo meron dito logo ni Monkey. So this is QR Code Monkey. So ito siya. You can generate your URL, yung URL kanina, si text, email, phone, SMS, marami YouTube, you can generate anything. Sa atin, ang unang gagawin natin is magsasample tayo ng kalokohan. Ay, yung maputi. Cute. Yun ang susulat. Anong pangalan mo? Ano daw? Stella. Si Stella. So, si Stella, crush niya si Ian. Sample lang. Bakit nagbabayan ng reaction? Ganyan, minsan pag ganyan, ano yan eh? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Try natin. Sample lang to ha. Huwag kayong sample lang naman Stella. So, I love you. Let's go. Ian. From Stella. Tingnan natin. This is a link. Ayan I link is text. Then we will generate our QR code. To generate, we need to set the color muna. Ayan, pwede palitan yung color. You can choose color gradient, custom eye color. Then you can add logo. Ayan, pwede ka maglagay ng image or mga logo ng mga different apps. Dito, try natin. Example, si si Stella. Stella, sample lang to, biro lang. Ewan ko bakit napaka niya, project, Ayun, ito si Stella. So, pindutin natin. I-upload. Tingnan nyo guys, you can also custom design the frame and the, anong tawag dito? I-frame at saka eyeball shape. So, tingnan nyo, pwede kayong mamili ito, ito, kakaiba, ito, tapos, wala eh. Reklamo natin, Ayan, then after doing that, you can create the, QR code. Ayun. Ayan, tingnan natin kung maandar. Sino mayroong cellphone na mayroong QR code? Isa lang. Try natin. Tingnan nyo anong lilitaw, Open nyo na. Hintayin natin matapos. Ayun. Downloading. Ano to? High resolution to eh. Swerte, wala akong kopya ng picture ni Stella. Hindi. Sulat? I love you, Ian, from Stella Yi. Pwede nyo gawin yan, yung mukha nyo, tapos lagay nyo, Mama. Pwede nga guys. Pwede yung mukha nyo, send yung QR code kay mama nyo, ay, kala niya, GCash. Pagka-scan, Mama Pera. Diba? Okay, so let's go back to the other samples. Dito, pwede tayong you can use URL, pwede na hindi pumunta dito sa Facebook, Twitter, YouTube. Dito, i-type na lang yung yung page nyo. Then, generate nyo na. Or you can use email. Yan. Pwede lagi dito yung email nyo. Then, pwede na lang mag-message. Ayan Then, SMS. SMS is number. So, paano ba gagamitin yan? So, there are different ways to use it. Ito yung mga sample, guys. Sa mga, alam mo mga certificates? Sometimes they use certificates with QR code to verify that information or if it is a valid certificate. Tingnan nyo papakita ko mga certificate kung merong ayan. So, ito sa school natin.
Bakit nilagyan ko ganyan? Kasi para verify kung totoo yung tao, yun ang speaker. So, pwedeng kontakin yung school natin. Tingnan nyo nilagay ko, yung logo natin. Then, wait lang. Nasaan si ano? Ayan, si TESDA. TESDA has its own QR code. Pag pinindot ito, litaw yung mga information nito. Kung totoo, hindi. Then, naglagay din ako ng, tingnan nyo yung nilagay ko. Pwede rin maglagay ng QR code sa resume ko. Hindi, mas magaling ganyan pag gumawa kayo kasi mas... Ayan, gagawa kayo. Ayan tingnan nyo yung ko. Meron pa siyang pangalan. So, lalagyan natin ganyan, pangalan nyo. So, at least, meron kayong certificate or naman, makita nyo, ay, Stella, ang galing niya. Nakita yung nakasulat Stella, pipindutin nun, nakasulat doon, tanggapin mo ko, ma'am. Diba? So, that is QR code monkey and ano sinabi kanina? Tiny URL. You will be using that in the future, pero ngayon hindi muna. Every week, we will be discussing new technologies that you can use in your future studies or in your professional work. And in the second term, you will be the one researching technology and you will be discussing here. So, i-group ko kayo maghanap para at least marunong kayo mag-research ng mga technologies that you can use. So, let's go to our study or our lesson pala, sorry. So, ngayon lang tayo mag-start. Information literacy and types of media. Na-discuss natin ng information literacy. Ngayon, natin unpack yung lesson last week. This is our week 2. Tingnan nyo guys. Information literacy and types of media. Ito, pang 1 week to. Ito, pang 1 week din. Kaya, yung natin, next week niyan, mahaba na yung klase natin kasi pagsasama. Ito dapat pang 2 weeks to eh. Kaya lang ngayon, tag 1 week na. Kasi, di ba, dati first quarter, second quarter, example, yung subject ng research, 2 beses, ganyan. Or 2 quarter. Pero ngayon, 1 term na lang. Kaya kami rin, tayo, ano ba tayo? Mga 4 to 5 tayo ata next week. Ganun, 4 to 6. Ganun sipin yung mahaba, no? Okay, so learning objectives, define information literacy, explain its importance, identify types of media. Titingnan natin mga types of media from the early years to now or contemporary. Now, contemporary is new. Identify types of media, evaluate media and sources responsibly. Isa nakakalito kasi kanina week 1 ako eh. Yung mga Gonzales, late kasi sila. What is information? Actually, hindi na kailangan nalamin yun eh. Sa pangalan pa lang, information. So, information refers to process data that is meaningful, useful information, is knowledge, facts, or detail acquired through study. Pwedeng formal o informal. Example, anong ini-study natin? Formal o informal? Formal tayo. Si Ian, magaling sa pag mekaniko sa mga kotse. Yung pala, yung magulang niya or tatay niya, marunong sa isa siyang mechanic, tumitingin-tingin lang si Ian, magmula ng bata siya, natuto siya. That is informal, guys. Tulad ko, I have taught college degree. Nung nagturo ako, yung mga technology hindi ko alam. So, nag-study ulit ako using YouTube. And my teachers are Indian. Kasi in Indian, mahilig silang gumawa ng mga videos about technologies. So, I've studied them. Yun. Nasali din ako sa accent nila. Kasi, muna, alam mo ng mga Pilipino, mapagsistila. So, ang pangit ng accent. Pero sa totoo lang, Paano nga? so, marunong sila sa, kung sino marunong, doon ka mag-aaral. Sa atin, makita mo, nagtuturo ng college, pero meron siyang accent sa galing from Southern Philippines. Tatawanan ng mga, estudyante. Parang ako noon, nag-aaral ako sa TUP. Tinawanan ako ng taga-South, kasi daw wala akong age. Sabi sa kanya, kung hindi ka na maganda, ay maganda eh.
Wala sila. Okay, next. It serves to resolve uncertainty and as the meaningful interpretation of raw data. So, information hierarchy, data, raw and processed facts, numbers or observation, a list of daily temperature. Ito yung mga sample natin. Information, data that has been organized, analyzed, or given context to become meaningful, determining that average temperature rose by 5 degrees over the week. Knowledge, the application, information by persons synthesizing info into understanding how the world works and making decisions. Example nito is, you need to know, meron kang research about sa global warming, particularly sa ating location Central Luzon. Saan kayo ng data? Anong bureau or commission or department? Yung weather, saan mo lalaman yun? Si Pag-asa. Sa Pag-asa, anong ibig sabihin ng Pag-asa? Services Administration. Okay. Pag-asa is under the umbrella of the Department of Science and Technology. Tatandaan niyo lang, ito rin, research na ay research. Aralin natin yung mga DILG. Ang DILG, ang mga under sa si PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection. So, kung merong kaso si Mayor or si Governor, kay DILG kayo magreklamo. No. Hindi sa BFP or kay police. Diretso kayo sa DILG. Mas mataas yan. Then, pwede kay DOJ. DOJ naman sila ng NBI, Bucor, ganon. So, lahat ng mga commission and bureaus, we will be discussing those and the meaning of DNR, yung mga abbreviation nila. Ano yung DNR kasi? Yan. Alam nyo, okay kayo kasi yung mga TBL, hindi nila alam. Ang LTO, which higher department it belongs to? LTO, Land Transportation Office. Department of Transportation, ganun. So, lahat ng mga department yun, aralin natin. And they are part of the executive, si President. Under sila ng umbrella. Pag mga department ganyan, under sila ng executive, di legislative, at saka judiciary. So, next. Ayan. Ba't napunta ako doon? Balik ako dito. Pag-asa. So, example, yung info ng 2 weeks ng temperature, you can go to the Pag-asa website and look for the info. Then, you can create your information using tools like Excel or any online data analytics. Then, you can summarize and generate your info parang sa research. So, ganun siya, guys. So, raw data, then information, then knowledge. Then, saan na tayo? Common categories, facts and knowledge, the body of evidence used, detailed learned about specific events or subjects. Ito, subjective to, guys. Example, there is a information about Hukbalahap. Hukbalahap is a freedom fighter group in World War II, and it's called Hukbong Bayan Laban sa Hapon. But back then, we are not under the jurisdiction of the US. Na kuha tayo ng Japan, di ba? Yan is mga lumalaban din sa mga Japanese. Sinusuplayan ni Amerika. But after the war, naging anti-communist si US. Kasi kalaban niya si China tsaka si USSR or Union of Soviet Socialist Republics. Kasi naging communist yung mga countries tulad ng Vietnam, Korea, North Korea. So, ginawa niya, naging kalaban niya yung communist. But in two separate angle, ang Hukbalahap, they are freedom fighters. They help liberate the Philippines. In America, in their opinion, they are communists. They are rebels. They are bandits. So, dalawa yan, subjective. So, i-wait mo kung ano yung tama doon. Ang nila doon si Luis Tarok. Luis Tarok is a freedom fighter fighting for freedom of land
Na yun ang mga unang mga NPA ano. Wala tapos naging NPA sila. Pero ngayon, iba na yung ano nila paniniwala. Pero back then, they were freedom fighters and fighting for their freedom. So, merong ano yan, dalawang angle. Minsan, example, si China. China was a republic. Republic, ibig sabihin democratic sila noon. Kaya lang natalo sila si Chiang Kai-shek. Si Chiang Kai-shek yun ang president or generalissimo ng China. Ano yan? Republic. Natalo sila, kaya naging communist si China. Di ba communist si China? Under Mao Zedong. Yung si Chiang Kai-shek, tsaka yung mga supporter niya, pumunta sa Taiwan. Taiwan and China were one country back then. Kaya yung Taiwan, ang tawag nila is Republic of China. China din yun. Kaya lang tinawag ng Taiwan kasi yung lugar tawag Taiwan. Pero pareho silang Chinese. Kaya merong communist at saka democratic China. So, pag taga Taiwan, bad si China. Pag sa China ka naman, bad si Taiwan. Ganun yun. So, nasa na lang sa different perspective. Ba't napunta ako doon? Balik tayo dito. Computing and technology, structured data that is processed and interpreted by system to yield specific output. So, we can enter data. Example, gumagawa ka ng research. Di ba, nag-input kayo ng information? Pag kayo nag sa respondent nyo sa online, nag ba kayo Google form sa respondent? Nagmamano-mano kayo pa? Putik, pira. Nagmamano-mano ka pa sa mga respondents? Sa mga Google Forms and MS Form, meron ng data, lilitaw ng information, hindi na kailangan mag-compute. So, we'll be doing those. So, you can learn using Google Forms and MS Forms and extracting their output. Next, information theory in mathematics and science. Information is a quantitative measure of choice or uncertainty representing the likelihood of different possible messages or outcomes. Ayan, sa information theory. Pasensya lang binibilis ko kasi marami yan. Next, what is information literacy? Information literacy is the ability to find, evaluate, use, and communicate information effectively and responsibly. So, eto daw, information literate na tao. Identify what information they need. Example, may research kayo. Anong research nyo sa PR ng grade 11? Ikaw ganda. Anong research nyo last time? Teenage pregnancy. Ano daw? Teenage pregnancy. Ayan, teenage pregnancy. Saan mo makuha yung mga data nun? Sa Scholar. Google Scholar. Hindi, pero sa Google Scholar. Example, specific, dito sa Angeles City. Sa tingin mo, saan makuha yung information? Saan ka pupunta? Sa tingin mo, pupunta ka sa Pure Gold? Saan nga? Sa tingin mo? Maraming mga ways para makuha yung teenage pregnancy. Hospital? Pwede. Ewan ko lang bibigay yung information. Ano yan ang tag doon? May tawag doon privacy, parang confidential. Hindi, sa tingin nyo, hindi, okay naman yun. May idea ka. Saan pa? Okay. Ito yung pinaka-best choice. Department of Health. You can go to your website and minsan nandun yung mga information about mga disease, teenage pregnancy, ganon. Makita doon. Pero kung specific example dito, you can create a Google form or MS form, then pa-fill up. Or you can ask the admin. Every year kasi binibilang yung teenage pregnancy ganun. Or sa DepEd, yung actually hindi naman data privacy Huwag lang sabihin yung mga pangalan, ika-count. Ganun. Pero sa aking experience, guys, marami akong naging trabaho. Naging din ako sa birthing clinic. Tanong birthing clinic kasi ginawa ko, gumawa ko ng software nila. Alam mo yung pinakamaraming teenage pregnancy. Usually yung sa mga poverty stricken location tulad ni na yung mga yun dyan sa gano'n.
Minsan, pumunta ako doon, may ginagawa ako sa computer, darating yung magulang, 14, tapos yung nanay mga 30. Ganon, sabay silang buntis. Then, majority hindi kasal. Ganon kahirap. Then, wala silang PhilHealth. Pag walang PhilHealth, medyo mahal yung bayan. Yun. Okay, next. Saan na ako? Identify, locate, evaluate, use, and cite sources. Ngayon, pag kuha ng source, galing sa DOH or sa kanino man, anong gagawin nyo? Isa-cite nyo. Huwag nyo kinin yung kasi hindi naman sa inyo. Kaya, important yan, guys. Merong mga doctorate na mga nagtuturo sa college at saka graduate school. Minsan, example, si Stella. Ang galing nung niya, yung research. Ako yung instructor. Kinuha ko. Ginamit ko. Hindi ko siya in-inform. So, yon? Plagiarism. So, nahuli yon, makakaya. Teacher niya. Actually, sa tingin ko, lang yun, tinatamad lang yung si doctorate eh. Na tinatamad mag-research, o maganda yung research niya, hindi niya sinabi. Actually, sabihin mo sa estudyante mo, sir, Stella, gamitin ko. Kung ako estudyante, okay, sir, magpapa-okay ako. Siyempre, para pumasa ako. Or para gumanda yung bumango yung pangalan ko. At isa lang pangalan, ganun lang kasimple yun, sulat mo sinong source mo. Kaya lang, minsan merong mataas yung ang tawag doon, pride. Okay, ito mga example natin. Nagawa ko na pala. Si Pag-asa, sorry. What information literacy important? Help distinguish facts from misinformation. Tulad nyo, madala lang kayo misinform kasi 21st century kayo. Walang pasok. Saan ka hanap ng information? LGU, kay Angeles City Information Office, kay DILG, pa? Sa Pag-asa, makita nyo kung sasabihin nyo walang pasok. Or sa mga reputable news agency or site. Yun. Huwag kayo magtatanong sa classmate nyo sa Merong isang page. Nakita nyo walang pasok. Yung page niya, nakasulat, walang pasok. Pag tingnan mo, laging walang pasok. Merong isang teacher nag-send sa akin eh. Sir, walang pasok mo. Sir, fake yan, sir. Ganon. Ay, yun. Di pa, nag-share ako Yun. Minsan napipick din yung, kaedad ko na mga teacher, minsan napipick din. So, sabi ko ay, sir, tingnan mo muna yung source. Kasi yung page sa Facebook, walang pasok. Sipin nyo, makita nyo doon, punta kayo doon, laging walang pasok. Yung mga, provinces. Or kay PIO pala, Pampanga Information Office. So, maraming, source, lalo na sa, sa page natin. Before namin i-post, titingnan muna, i-verify. Nakita niyo yung, walang pasok, di ba? Nag-send din ako. Titingnan ko muna yan. Teach ako muna bago ko ipopost kasi pag mali, nakakaya sa hindi man nakakaya sa inyo eh. Nakakaya sa magulang. Okay, simple definition of information literacy. When information is needed, where to find, how to judge its quality, how to use it correctly. Then, ayan, yung information literate, critical thinker, you think on your own. Ethical user, ano yung kasing ethics? Sumbong kayo sa, sinong teacher nung, anong ethics? Sa Tagalog na lang, anong ethics kasi? Etika. Anong ethics? Wala kang ethics, ganun, sasabihin na, ganun. Ano kasi yun? Ano yung ethics? Tawag pa ako ng pangalan. Ano kasi yung ethics? Sino ba dito? With high honor. Tapos yung kamay. With honors. Tapos yung with honors, sino may honors dito? Ayaw magsumbong. Iyan, sino may honors sa mga babae? Si Jetty. Sino Jebby? Ano yung ethics ganda? Si Stella, walang honor? Ay, ikaw ganda. May honor ka? Sinong may honor dito? Hindi ba kayo, Luna? Anong ethics?
Si Stella daw sa Anong ethics? Ano? Ano, Stella? Kasi ano po kasi sabi dito study of morality of human act. Or ano? Yun. So, you must be morally correct. Next, effective communicator. Actually, guys, ito totoo man. Merong marunong, pero hindi marunong mag-communicate, di ba? Pero marunong. Pero merong minsan, parang tulog lata. I mean, marunong magsalita, pero walang laman, ganun. Then, independent learner. Sino mga independent learner dito? Sino mahilig study na mag-isa? Meron ba? Yan. So, merong independent at saka meron namang kailangan merong kasama. O, hindi naman yung masama. Minsan, iba lang style ng pag-aaral. Maniwala kasi hindi. Nag-aaral ako. Hindi ako nakikinig sa teacher. Alam niyo bakit? Nabuboring ako kasi paantagal. Blah, blah, blah. Ganun ako noon, bla bla bla. Pero natatapos ako kasi pag naisip ko, pag hindi ko alam, mag-aaral ako mag-isa sa online. Ganun ginagawa ko, nag-aaral ako mag-isa. Then, information literacy process, identify needs, locate information, evaluate source. Ito ang pinaka-importante. Evaluate kung tama o mali yung information nyo, organize, then use ethically. So, example of true information. Ito, mga example ng true information. The Earth revolves around the Sun. Totoo ba yan? Yes. Oo. Lahat ng mga planet sa ating Milky Way, umiikot kay Sun. Pag nawala si Sun, ano mangyayari? Patay tayo, Patay tayo. Actually, ang Sun, pag namatay yan, hindi na lang mamamatay yan, magiging black hole. So, ang black hole, inihigop yun lahat ng sa mga katabi niya, sigurado yun, yung mga apo nyo sa apo. Pero matagal pa daw, billion of years bago mamatay yung sun. Next, water boils at 100 degrees Celsius at sea level. Mainit ba yung 100? Oo. Kung meron kayong sino merong sa bahay? Water dispenser. Water dispenser. Yung hot and cold. Meron? Merong mga water dispenser, makita mo pag 90 or 80 to 90, yung sa amin 96 eh. Mainit na mainit yun. Bumuboil na yun. Sa malamig, usually 6 or 7 degrees Celsius. Malamig na yun. Kaya, kung nasa Baguio kayo, umabot ng 10 degrees Celsius o 8. Sino nakarating ng 10 sa Baguio? Yung 10 degrees Celsius? Hindi pa, Sobrang lamig yun. Ng ngipin mo. Ganon kalamig. Kaya yung mga tao sa western countries, sanay na sila, di ba? Hindi naman ganon. Ganon pa lang sila pag negative na. May naman ng documentary. Alam yung sa Russia, sa Yakults. Yakults is a remote location in Siberia. Umabot ng negative 40. So, yung pagpunta sa school, nakita mo yung mga bata talaga yung ilong nila na. Then, paano yung tubig? Walang tubig kasi usually yelo na. Nila, pinapakuluan. Ganon kalamig. So, kung gusto nyo doon, merong mga doon, mga reindeer at saka maliit na mga kabayo. Kung may kayo sa mga documentary, manood kayo. Ang saya. Tulad ko, gusto mag-abroad. Di ako mapag-abroad. Doon na lang nanonood. Then, I may pluviophile. Yung malig sa rain. So, pag minsan, maghapon ako nanonood ng nagkakamping sa tubig. At saka pag may ulan, nakatanga ako, nakaganyan ako. Nakismile ako, parang si Raul. Meron ganun na tao, yung mahilig sa pag umuulan, parang masaya-saya. Ewan ko, siguro, nasaan yun? Pagkatao. Then next, COVID-19 can spread through respiratory droplets. Yung natin, hininga. So, marami namatay nun. Kawaway namatay nun, di ba guys? Sinusunog. Sinong merong kamatay? Merong namatay na kamag-anak sa inyo? Meron ba? Nung COVID, swerte kayo. Ako meron. Matanda na nagka-COVID yun. Sinunog. Hindi namin nakita. Then,
The Philippines located in Southeast Asia. Southeast Asia ba tayo? Sino mahilig sa geography dito? Taas yung kamay. Southeast Asia. Yan. Southeast Asia tayo, guys. Ako mahilig ako sa geography. Kuha kayo ng mapa ng Europe. Sumabi kayo ng country. Sasabihin ko na ano yung nasa north, nasa east, sa west, at saka sa south. Ewan ko. Parang baliw eh. Kahit lasing ako, nagbabasa pa rin ako ng history book. Next. Reading improves vocabulary and comprehension skills. Totoo yan, di ba? Yes. Lalo yung mga bookworm dito. May bookworm ba dito? Wala. Yung mahilig magbasa. Ayan. So, lalo sa vocabulary, mas magaling sila. Okay, ito naman ang false information. Tingnan nyo kasi merong true or false mamaya. So, drinking bleach can cure disease. Can cure ba? Pwede, pag namatay ka. Pwede ka mamatay eh. Next, human only use 10% of their brain. Hindi naman, merong mas, minsan, mga 15 ganyan. Pero walang 100. Baka ano ka na nun, supercomputer ka na. Yan, ilang percent yung ginagamit mo? Sa brain. Merong sa online, pwede kayo mag-take ng test to know your percentage in using your brain cells. Next, eating carrots alone will let you see in the dark instantly. Magiging ba? Transparent Pero totoo guys, yung carrots, magko-color, color? Mag-iba yung color mo pag panay carrots yung kinakain nyo. Tingnan nyo sa nabasa ko last time yan eh. Vaccines contain microchips for tracking people. Hindi pa naman, pero in the future, yung nakita yung nanotechnologies, pwede yun. Kasi, minsan, lalagyan na tayong chip niyan. So, pag nagbabayad tayo, hindi na kailangan ng GCash or credit card. Tinetesting na yan, lalo na sa mga western countries. The earth is flat. The earth is flat. No. Pero merong mga society na the earth is flat. Pero ako nung bata, nung elementary ako, mali ako sa science eh. Titingnan ko, parang flat yung earth. So wala akong magawa sa buhay. Alam niyo nga ba ang river? Hanggang Sapang Bato, linakad ko yan. Baliw nga ako eh. Linakad ko. Doon ko nalaman na hindi flat ang earth. Bakit? Kasi, pag pumunta ka, nakita mo, tumataas yung, example yung halaman, tumataas. Ibig sabihin, pa-curve yun, so, tumataas. Tapos yung sa likod naman, nawawala. Oo nga, curve nga pala. Yun, doon ko naisip na curve. Pa-curve siya. So, doon ko nalaman na the earth is not flat. No? Minsan, testing mo eh. Minsan, testing mo talaga. Kaya lang, minsan, merong nadidisgrasya. Tulad ng anak ko. Yung anak ko, nung bata siya, 16 nata, hindi siya naniniwala sa helmet. Ayun. Nabungi siya. Ngayon, nag-helmet na. Yan ang problema sa mga katulad yung bata. Kasi sabi nila, talo sila eh. Talong lalaki, kakain lang sila ng samji. Sabi ko, mag-helmet kayo. Hindi naman uso yung helmet. Ayun. Alam niyo yung yung simbahan sa Balibang, Immaculate. Ayun. Mabilis sila. Yung anak ko nasa gitna. So, ano sila eh? Brum, 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 brum. Ayun. Nagano yung pakorba yung bios. Ayun, tinamaan sa bumper. Anong nangyari? Nagutugan mga ulo nila. Nagutugan. Yung anak ko, naka-brace. So, yung dalawa dito, gumanyan. Yan. Ngayon, nabungi. So, anong nangyari? Nagka-crack. So, siya? Na-opera. So, na-shot yung niya. Ito, jaw. May butas lang siya dito, merong straw. Ayun, nagsinigang siyang yung, ang tawag sa apple, yung mo para maging juice. Blender. Blender. Sigang na blender. 2 months yun.
16, ano na siya ngayon? 24. Kaya ngayon, lang siya naka-helmet. Uy, huwag ka mag-helmet. Sabi, naka-helmet na siya. Isipin nyo yung ngipin, bata pa lang naka-brace na, sinayang, ngayon naka na siya, ang tawag doon? Hindi justice. Veneers. Veneers ata, veneers. Pero sayang, kasi makita mo pa rin hindi totoo. I mean, hindi natural. Yun. Yung isa pala, yung nagda-drive na nabakal yung legs. May video ko nila. Binidyo ko eh. Ayun. Bagong buhay na sila. Ang problema, yung experience, grabe yung nangyari. Pero kung mild lang, sana na just gas-gas. Ayun. Kaya kayo, ulitin ko, sana mag-helmet kayo. Meron din yung estudyanteng namatay dyan sa mga. Okay, next. Siguro nagsisisi na ngayon kasi sayang yung ngipin niya eh. Okay, true or false? Sino gusto mag-volunteer number 1? Si Stella. Paborito ko si Stella. Basahin mo lang. Ikaw lang natandaan ko, tsaka si yan eh. Information is considered reliable if it comes from any website on the internet. Ano? Ano daw? Uy, parang yung mga demonyo. Ano yun siya? Ano? True? Opo. Tingnan natin, analyze natin. Tama ba siya? Wrong. Stella, I'm so disappointed. Hindi kita tatawagin ulit. Hindi, joke lang. Basahin ko na lang. Kasi hindi tayo matatapos. Information is considered reliable if it comes from any, tingnan nyo, any website on the internet. So, minsan kasi sa tanong, tingin kayo ng palatandaan kung tama o mali. So, false. Fake information can spread quickly through social media platforms. Yan, marami yan. Scientific studies are considered strong sources of true information. Scientific. Ibig sabihin talagang in-study. A post is true just because it has many likes and shares. False. Checking multiple sources help verify information. Saan na ako? Fake news. Pasensya na kasi dito. Masyadong malapit. Fake news is always easy to recognize immediately. Hindi naman. Government, yan. Yung nagliligaw sa'yo. Minsan, ang ganda-ganda mo. Tingnan mo yung sarili mo, maganda ka talaga. Diba? Baka ginagoyo ka lang. Next, checking true, fake news. Government and educational website are usually reliable sources. True. Pang malalaman yan, guys, ito yung mga reliable, nakakamali. Pag meron .gov, .edu, .mil, ayan. Usually, pag .gov, government, edu, education, mail, ano mail? Same idea. Hindi ko pa, walang, huwag kayong sa cellphone nga. MI. Military. Pero pag .com, aralin natin mga to, ang tawag dito guys is top level domain. .com, .ph, .net, .org, aralin, mali pala, .org. Mga ganyan, top level domain. So we will be discussing this in the future. Com stands for dito agad tinuruan sa walang ICT or IT sa junior. Grabe, nakakaya kayo. Okay, .commercial, page is in the country code. Di ba merong CN, TW, JP. So we will be discussing those. So you will know the country code. .net, network, .org, organization. Saan na tayo? 8. Personal opinions are the same as factual information.
So, ano yan? Subjective. True information can be supported by evidence and facts. Yes. Example. Ganda. Ano pa dito ba? May shota ka? May shota ka? Meron. Paano mag-check kung, wala siyang ibang girlfriend? So, ayan by evidence and facts. So, pwede kang tanong sa mga kakilala, evidence, pwede mong sundan, yung paparazzi ka, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, merong mga key factors, malalaman yung hindi, tawag yun? Hindi faithful yung lalaki babae. Nagkaganyan na ako nung bata ako. Ayaw pa ako kay cellphone. Yun? Palatandaan na yun, ganun. Then, minsan din makontak ng 3 oras. Sipin mo, mawala, mabablangko. Paano nangyari yun? Magic. So, meron mga palatandaan pag hindi faithful. Tsaka, makita mo sa mata. Next. Misinformation is information that is shared without checking if it's correct. Okay? Yan. Dalawa lang yan. Information tsaka misinformation. Pero sa mga teacher, meron ding mali. Hindi mo lang masabi. Totoo. Kahit ako nagkakamali din ako. Inaamin ko yun. Patawad. Okay. True or false. Okay. Dito tayo types of media. Di tayo matatapos. Ayan, si print media, broadcast media, digital media, outdoor media. Outdoor media, hindi ko na part pa rin siya ng print. Still, ang pangalan ng kasama mo? Gusto mo sabunutan kita? Paano ka? Gutom ka na? Okay. Ayan, print media. Okay, history of print media. Basahin ko na lang para mabilis. Print media refers to communication material produced physically on paper such as books, newsletters, newspapers, magazines, and pamphlets. It history spans through thousands of years and shows how information become more widely accessible to people. Ang China is the leading technology back then. Ang unang pera, yung mga papel na pera, nag-start sa China. Ewan ba tinawag na China? Hindi naman China yun. Ang pangalan niya hindi ko alam tamang Islam, Gongshua, ganun. Parang land of the center, ganyan. Lang yan yung mga countries na Latin at saka English, pinapalitan yung mga pangalan. Ang Germany, we call it Germany, pero hindi naman Germany ang tawag nila sa sarili nila. Ang tawag nila sa sarili nila, yung country. Sino may alam sa Germany? Wala. Nazi. Germany or Germans are called Deutsch. Then, ang country is Deutschland. Isipin mo, Germany. Tapos, ang pangalan ng country sa kanila, Deutschland. Yung Austria, narinig yung Austria, Austria, yung katabi ng Germany. Austria ang tawag, pero hindi naman siya Austria. Österreich. Ang layo. Tingnan nyo Austria. Pero in their country, hindi nila yan. Ang pangalan is Österreich. Österreich. Ito, ang ibig sabihin niyan is realm. So, ang Austria is German din. Ang Germany at saka Austria, German sila. Iba lang yung dialect nila, pero German sila. Ang layo, Austria tapos Österreich. Then other countries like Hungary, sila Magyar. So naging iba ay yung tawag. Yung Espanya, hindi naman Espanya yun. Ay hindi Spain, hindi naman Spain, Espanya. Then it was called Castile. Kaya nga tawag natin sa Castilla. There's a region called Castile which dominate the Iberian Peninsula noon. Yun, ayan yun na. Napunta ko sa history ulit. Balik tayo dito. The earliest form of printing began in China using wood blocks. Yung mga wood blocks, dati kasi, yung wood, i-carve nila para, example, letter T, letter
H, letter E. Pero sa Chinese character. Ididip nila sa ano yan, sa ink, then ilalagay sa papel. Ganun ang ano nun, printing. One of the oldest surviving printed books, the Diamond Sutra, 868 AD. In the 11th century, Li Sheng in China developed movable typing printing using clay characters. So, 11th century, ano yan? Anong taon? Di ba, 21st century tayo? Kayo? Sa year 2000. Nagma-minus 1 lang kayo. So, 11, so, ano yan? Ano siya? 11, di ba? Ang 11 kasi ganyan. So, 1,000 years ago. Ewan ko ba't ganun. Tatawagin 21st century pero year 2000. Kami 20th century pero 1900s. Ganun. So, yung 1800, anong century yan? 7! 19th century. Dito kayo mag-ano, pag 1900s, magiging 20th century. Nagpa-plus 1 kayo, no? Baka mag-aral sa college, tatawagin pa o Garcia. Nung 17th century, ano sa 17th century? 1700 po. Gaganyan-ganyan mo, tapos magita ng mga private school, tatawanan ka. Ayun, pag-ibasa na lang, madali na lang to. Yan. Then we'll be creating or you will be creating your second performance task. Pasensya na, kulang kasing oras natin. Okay, mag-alala, magkakaroon natin ng MIL teacher na dadagdag sa aba na kasing oras natin. Huwag muna, wait lang. Meron tayong performance task. You will be doing this by group. So, merong anchor, reporter, tsaka si cameraman. So, ipapasya sa Monday. You will be doing it in Filmora and CapCut. Tuturuan ko pa ba kayo doon? Hindi na, no? Ang importante dyan, yung audio. So, pag binibidyo kayo, dapat meron siyang camera, ay cellphone na malapit sa kanila para add na lang doon sa video. Or kung meron ko yung mic. Wala, sigurado wala yung mic din. So, lapit na lang siguro dyan para i-add na lang yung audio nyo. So, ito siya. Studio reporter, anchor. Then, outside. So, you can simulate. Kaya nasa labas lang dyan at sa bahay. Hindi naman kailangan magkakasama kayo. Pwedeng gawin sa bahay, then ipapas lang. Pwedeng climate. Pwedeng, weather pala. News, entertainment, sports. Pili lang kayo. Ilan, sir? Anong ilan? Ilan yung members? Tatlo, boss. Tatlo. Ano yan? Anchor, yung sa studio, tapos reporter, tsaka sa camera. Then, smartphone o camera, topics, yan. Ano lang, 1 minute. Yun lang. Then, yung intro, di ba merong CNN, Fox News. Download nyo yun. Marunong kayong mag-download sa YouTube, di ba? Yes, sir. Yan. Kunin nyo yung intro, lagay nyo sa inyo. Tutulong pa ka. Tutulong pa ka. Sino hindi marunong mag-cut? Kaso kamay, huwag kayo mahiya. Sino pa hindi marunong? Ay, hindi siya marunong. Tutulong ka. Tutulong ko kayo. Sige. Pause ka lang. Bye. Work time. Work time. Sir, Wala ka. Ako ka. Pasok na. doon ka po kayo. Hindi na kailangan natin. Answer din. Tapos, scan mo sa scanner. Patulong ka. Ayun. Ano kaya? Escalander? Charles. Medyo kami.
Sabi na Ano ba ganito? sa essay sir na Hindi ano, ina-upload yan. Ina-upload mo na. di pa sir. O nga, scan mo yan. Ay, sir lang. Cam scanner. Sino, ano ka, Luna? Maturo ka sa ano? Sa klase. Ano? Ay, pick. Nakalimutan ko. Chan mo mamaya. Ano yan? Pag itanggal yung mga cellphone, huwag po na yung maingay no kasi marami naman ang discuss para agad matapos. Kasi bukas dapat ginagawa niyo yung performance task. Ulitin ko lang, bakit maraming ginagawa? Kasi yung, balik ko lang, pakita ko sa inyo bakit. Okay, tingnan nyo to. Shh. Huwag muna kayo magsalita. Tingnan nyo, information literacy and types of media. Dati kasi, dalawang quarter tayo, di ba? First quarter at second quarter, doon pa lang tayo mag-periodical, di ba? Ngayon, yung first at saka second, pinagsama. So, one term lang. Kaya ito, 1 week to, at saka 1 week yon. Ngayon, 1 week na lang itong dalawa. Kaya, minsan, makita nyo dami yung gagawin sa akin. Okay, so before we start with our,